Amen. Isang maganda at maulang umaga po sa ating lahat. Amen. At tunay nga po na alam ko ang Diyos ay nagagalak na makita ang kanyang mga anak na naririto, nagkakatipon-tipon para itaas at sambahin natin ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Dahil tunay nga na hindi hadlang yung ulan, yung bahagyang sama ng ating panahon para tayo ay hindi makapagpuri, para tayo hindi makadalo sa gawain ng ating Panginoon para sambahin at itaas ang kanyang pangalan. Amen? Kaya tayo ay pinagpala dahil pinili natin ang higit na mas mabuti. Kahit na masama ang panahon at alam natin na marami pa tayong gagawin, mga trabaho sa bahay ay hindi natin isinantabi natin dahil nais natin na paglingkuran at sambahin ng ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya po sa oras na ito, alam ko handa na tayo po ay darako na sa salita ng ating Panginoong Diyos. At inaanyayahan ko ng bawat isa ay tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Ang ating verses po ay magmumula sa Book of Luke, chapter 17, verses 11 to 19. Salita po tayo sa pagbasa, umpisahan ko po. Verse 11, habang patungo sa Jerusalem si Jesus ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea. Verse 12, Verse 13, sila ay nagsisigaw at nagsabi, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Verse 14, Verse 15, nang makita ng isa sa kanila na siya ay gumaling na, siya ay bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Verse 16, Verse 17, at nagtanong si Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9? Verse 18, Verse 19, at sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at tumayo, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, ay binigay mo sa bawat isa upang makarinig ng salita mo. Salamat dahil dinako mo kami rito, Panginoon, ng ligtas at mapayapa, Panginoon. Lord, sa oras na ito, dalangin namin, O Diyos, na pangunahan mo kami at ikaw, O Diyos, O Banal na Santong Espiritu, ang siyang malayang kumilos at gumalaw sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, puspusin mo ang 4 na sulok ng iglesyang ito at hayaan mo, Panginoon, na saliksikin mo ang puso ng bawat isa. At hayaan mo, O Lord, God, na magpakahayag ka sa bawat isang naririto, Panginoon. Lord, buksan mo ang aming kaisipan, ang aming pag-unawa, Panginoon, upang malaya namin tanggapin ang mensahe at nais mong iparating na nakatago sa likod ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, maraming salamat. Nawa, O Diyos, ay lumabas ang bawat isa dito ng bitbit, ang pagpapala, at higit sa lahat, Panginoon, Lord God, yung pagbabago, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ito'y binabalik namin sa pangalan ni Jesus at tayo po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at pwede na po tayo makaupo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen. Sa ating introduction, ayan, bago natin pag-usapan yung kwento sa binasa nating text patungkol sa 10 may ketong na lumapit kay Jesus, alamin muna natin kung ano bang ibig sabihin ng leprosy. So what is a leprosy? In Greek word, ito ay tinatawag na lepra, na ang ibig sabihin ay scabs or peeling. Na kung saan, ibig sabihin mga sugat sa balat or pagbabalat. Yun yung ibig sabihin sa Greek word. And si Hebrew, zra'at, to have a skin disease. Pagkakaroon ng sakit sa balat. Also comes from a verb meaning to smite. So bukod doon sa tinutukoy na sakit sa balat o pagkakaroon ng sakit sa balat na parang ang itsura ay parang pagbabalat or parang kinakaliskisan. Maliban doon, ito ay tumutukoy sa also comes from verb meaning to smite. Ibig sabihin pagpaparusa. Kaya nga, it was regarded, what is a leprosy? Next slide po. It was regarded as an awful punishment from the Lord for evil thoughts and deeds. So ito ay tinuturing na kakilakilabot na parusa mula sa ating Panginoong Diyos.
sa mga taong nakapag-commit ng kasalanan, ng kasamaan sa kanilang gawa at sa kanilang kaisipan. So ito yung mga example ng mga taong nakaranas ng leprosy or nagkaroon ng ketong. Si Miriam. So kung babasahin natin yung Numbers chapter 12, sa Bilang chapter 12 verses 10 to 12, ang sabi po dito, babasahin ko po, nang mawala ng ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moses, "Kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak na nabubulok ang kalahati ng katawan." So kung titignan natin yung previous verses, ng Numbers chapter 12, makikita natin na si Miriam ay inilait. Sabi dito, sinabi ni Miriam at ni Aaron sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moses dahil sa babaeng kusita na kanyang pinakasalan sapagkat siya'y nag-asawa ng isang babaeng taga-Cus. So sa madaling salita, kumbaga parang nagsalita sila o nagsalita sila ng against or ng laban kay Moses. Kaya naman dahil dito, nagalit ang ating Panginoon Diyos. Sinabi dito, sa pamagitan lang ba ni Moses nagsasalita si Yahweh? Hindi ba't sa pamagitan din natin, narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito? Si Moses naman ay isang taong mapagkumbaba, higit ka rin namang nabuhay sa ibabaw ng lupa. So dahil nagkaroon ng hindi tamang pag-uusap sina Miriam at Aaron patungkol kay Moses, kumbaga parang nilait nila si Moses at nagkaroon ng mga paninira, ang Diyos ay nagparusa. Pinatawag sila at ang parusang tinanggap ni Miriam ay nagkaroon siya ng ketong. Kaya sa binasa nating pahayag ay nakita natin dito na sinabi ni Aaron na huwag mong hayaan na matulad si Miriam na parang isang patay, na buhay, na parang pinanganak na nabubulok ang kalahating katawan. So makikita natin na yung yung leprosy ay isang sakit na ginagamit ng Diyos para patawan ng paghahatol or ng judgment ang isang taong nakagawa ng kasalanan. Lalo na yung bigat na naging kasalanan ni Miriam dahil nagsalita siya ng masama. Nagsalita siya ng masama sa taong tinawag ng Diyos. At alam nyo, isa yun sa mga bagay na dapat iwasan natin yung magsalita tayo ng masama sa lingkod ng ating Panginoon. Dahil yan ay inanoint ng Diyos, yan ay man of God. So dapat hindi natin pinagsasalitaan ng masama. At isa pa, si Uzziah, sa 2 Chronicles chapter 26, verse 16 to 21, makikita natin dito na si Uzziah ay naghandog sa templo na kung saan yung paghahandog ay gawain ng mga pari. Kaya naman dahil dito siya ay binigyan ng sakit. At makikita natin dito sa verse na yan, sa 2 Chronicles 26, verse 16 to 21, na yung sakit na ketong ay siyang ikinamatay niya na. Hanggang sa hindi na siya gumaling. Kumbaga yun ay naging sanhi ng kanyang kamatayan. Dahil sa kanyang paglabag sa seremonya ng Panginoon na kung saan ang mga pari lamang ang may karapatan o ang may authority na gumanap ng paghandog. At si Gehazi, sa 2 Kings chapter 5 verse 20 to 27, makikita natin dito na sa ikalawang hari, yung tagpo na kung saan si Naaman, kilala natin si Naaman, yung siya ay may ketong din, pero hindi dahil sa pinarusahan ng Diyos, kundi para makita yung kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ni Elisha. At nung si Gehazi ay nakita niya na hindi tinanggap ni Elisha yung handog, kumbaga yung offering, yung kapalit ni sana doon sa kagalingang tinanggap ni Naaman. Ngayon, si Gehazi ay natukso, kinuha niya yung part na tinanggihan ni Elisha. Kumbaga naging sakim siya doon. Natukso siya doon sa kayamanan na tinanggihan ni Elisha. Kaya naman dahil doon, ipinasa sa kanya yung sakit ni Naaman na ketong. At sinabi pa hanggang sa kanyang mga susunod na salinlahi.
Okay, so ibig sabihin, makikita natin na ang Diyos ay nagbibigay ng parusa sa mga taong gumagawa ng kasamaan, ng kasalanan, at ng pagsuway sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kasi minsan, di ba, parang akala natin na ang Diyos ay ang pag-ibig. Alam natin na God is love. Kaya, kumbaga, meron tayong kalayaan na gumawa ng kasalanan dahil alam natin na ang Diyos ay magpapatawad. Pero tandaan na alam natin na ang Diyos ay just. Na kung saan, kung tayo ay gumawa ng kasalanan, tayo po ay maaaring bigyan din ng kahatulan ng ating Panginoon Diyos. Na tayo ay pwedeng bigyan ng judgment ng Diyos kung tayo po ay mahulog sa pagkakasala. Next slide. Leprosy was the scourge of the ancient world. Nothing evoked more fear, more dread, or more revulsion than the sight of the leper. So sinasabi dito na ituturing na salot sa sinaunang panahon itong ketong. Dahil nga walang kagalingan at higit sa lahat, wala nang higit na nakakapagdulot ng takot maliban doon sa taong may ketong. Lepers are called walking dead sa Numbers chapter 12 verse 12. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak na nabubulok ang kalahati ng katawan. Amen. Parang zombie. No, yung taong may ketong ay parang zombie kung ilalarawan. Buhay, lumalakad, pero yung katawan ay nabubulok at patay. So tayo, noong una, ay itinuturing na spiritual leper. Tayo ay patay, tayo ay walking dead. No, na inihahalin tulad dito sa taong may leprosy or may ketong. Why was leprosy considered especially bad? It was repulsive to see and incurable by human means. So hindi siya walang kagalingan. Kaya nga kapag ang isang tao na nagkaroon ng ketong ay habang buhay niya nang dadalhin to. Kumbaga itinuturing na life sentence sa isang taong nagkaroon ng ketong yung karamdaman na ito. Amen? Dahil walang gamot, walang lunas, at maaaring ito yung maging dahilan ng kanyang kamatayan. It isolated people as lepers were forced to live outside the city, often near dumps to scavenge for food. So yung mga taong may ketong ay ibinubukod, ina-isolate. Naalala ko yung nagkaroon ng COVID no? Kumbaga yung ina-isolate, kina-quarantine dahil posibleng makahawa. So sa panahon nila, ito yung COVID-19, yung ketong, na kung saan isang sakit na nakakahawa. At bukod doon sa medical na kondisyon na kaya kung bakit ina-isolate yung mga taong may ketong ay dahil din sa kanilang kultura, dahil din sa kanilang tradisyon na itinuturing na marumi ang isang taong may ketong. So hindi lang medical na kondisyon kundi itinuturing na marumi sa kanilang ritual, seremonya at sa kanilang tradisyon. Dahil hindi sila pinapahintulutan na maging bahagi o maging parte ng pagsamba o ng paghahandog, kaya sila ay inilalabas sa kampo o sila ay ibinubukod. So hindi sila pwedeng mag-worship, hindi sila pwedeng maghandog, hindi sila pwedeng pumasok sa templo dahil nga sila ay itinuturing na marumi. Amen? So hindi lang dahil sa physical, no, kundi dahil sa may kinalaman din sa kanilang ritual at sa kanilang tradisyon. Anyone who touched a leper became ceremonially unclean, even without catching the disease. So kung sino man yung mga taong nakahawak sa taong may ketong, ay itinuturing na marumi. At pinapalabas rin ng kampo kahit hindi siya nagkaroon or nahawa ng sakit na ketong. Amen? So, ito yung reason kung bakit kapag may nakasalubong yung mga Israelita o yung mga Jew na may taong may ketong ay iwas na iwas at diring-dire. Dahil iniiwasan nila na mahawakan o makontaminate sila, magkaroon ng contact, ng direct contact doon sa taong may sakit dahil posible na kahit hindi nila makuha yung sakit na ketong, ay ituring silang marumi, ceremonially unclean doon sa kanilang paghawak doon sa taong may ketong. Next slide, it symbolizes sin being the physical counterpart of spiritual uncleanness. So ito ay sumisimbolo sa kasalanan, being the physical counterpart of spiritual uncleanness. So may tuturing natin na yung leper
ay isang kasalanan na sa atin ay unti-unting pumapatay. Amen? Kasi ang leprosy ay unti-unting pinapatay yung tao. Nagsisimula sa pangangati ng balat, hanggang sa nagiging sugat, nagnanaknak na sugat, at hanggang sa kapag nasa last stage na ng leprosy, ay posibleng magdulot ito ng kamatayan sa kanya. So gayon din yung kasalanan. Ang kasalanan ay unti-unti tayong pinapatay. Di ba? So nagsisimula lang sa kapag tayo ay nakapag-commit ng kasalanan, di ba? Mapapansin mo, nagsisimula lang yan sa hindi ka na magpe-pray. Nawawalan ka na ng time mag-pray. Nawawala ka na ng time magbasa ng Bible. Nawawalan ka na ng time, ng gana ng umatin ng church hanggang sa tuluyan ka ng patayin ng kasalanan dahil hindi ka nagre-repent. Amen? So yung leprosy ay maituturing na kasalanan sa atin na unti-unti tayong papatayin. Healing was considered cleansing, and the healed leper had to be declared clean by a priest before they entering society. Yun. Amen. So, yung title po ng pag-uusapan natin is A Grateful Heart That Honors God. A grateful heart that honors God. Kasi makikita natin sa kwento na merong 10 ketongin. Amen? At sila ay sumisigaw ng Jesus, mahabag kayo sa akin, mahabag kayo sa amin. So sila ay nagmamakaawa. Sila ay desperado na tumatawag sa Panginoong Jesus. Dahil wala silang pag-asa, hopeless sila. Kapag nagkaroon ng ketong, wala ng kagalingan. Hindi na maaaring gamutin ng kahit anong gamot, kahit sinong doktor, kahit sinong dakilang manggagamot sa panahon na hindi na kaya solusyonan yung ketong. Pero sila ay tumawag kay Jesus sa pag-asa na sila ay pagagaling ng mga Panginoon. Dahil during that time, si Jesus ay famous at gumagawa ng miracles. Kaya kalat sa buong Israel na si Jesus ay nagpe-perform ng miracle. Amen? Kaya sa kanilang mga naririnig na usapan at balita ay nagkaroon sila ng pag-asa na baka sa pamamagitan ng taong ito ay pagalingin sila. Kaya nung time na dumating si Jesus, nagdaan papunta sa Jerusalem, hindi na nila sinayang yung opportunity. Hindi sila lumapit, nasa kalayuan lang sila dahil bawal silang lumapit kay Jesus. At sila ay sumigaw na sila ay kahabagan ng ating Panginoong Jesus. At alam niyo po, maaari na sa panahon nila o doon sa lugar na yon ay maaaring maraming mga ketong. Dahil kumbaga, since sila ay in-isolate, walang ibang magdadamayan, walang ibang mag-uusap, kundi silang may mga ketong. Kasi sila ay ibinukod, sila ay itinakwil. Kumbaga, outcast sila. So sila yung magkakasama. At maaaring sa lugar na yon na pinangyarihan ay higit sa 10. Maaaring maraming may ketong doon sa taong yon. Pero makikita natin na 10 lang yung tumawag kay Jesus. Amen? So ano yung pinapakita natin dito? Na ang cure is available para sa lahat. Pero hindi lahat willing na magpalinis, willing gumaling, willing magpagamot sa ating Panginoong Jesus. Kaya nung time na yon, yung 10 na yon ay binigyan ng kagalingan ng ating Panginoon. Pero hindi sa mismong oras na sinabi ni Jesus na pumunta kayo sa pari upang magpasuri. At ito ay isang testing sa kanila. Test lang po sa kanila yon, sa kanilang pananampalataya. Dahil kumbaga, kaya sila lumalapit kay Jesus dahil alam nila na hindi sila gagaling. Dahil wala silang ibang pag-asang pinangahawakan. Kumbaga, sa kanilang kaisipan, sa likod ng kanilang kaisipan, bakit pinapapunta ni Jesus kaming mga may ketong sa pari para magpasuri? Hindi ba pwedeng dito mismo kami pagalingin? So ito ay, kumbaga parang question sa kanila. Bakit nga ba kami aalis? Bakit nga ba kami pupunta sa pari? Hindi naman, wala pang nangyayari sa balat namin. Kasi nung panahon na yon, kapag gumaling, saka lang magpapatingin sa pari para i-check
kung talagang magaling na. At doon i-declare na siya ay malinis at pwede na siyang makapasok doon sa community at makasalamuha sa mga tao. Pero nung time na yon, sila ay pinapapunta sa pari ng marumi pa yung kanilang balat. Kaya di ba kung parang isipin natin, parang nakakatawa. Nakakatawa si Jesus. Pero ito ay isang pagsubok lamang sa kanila. Kaya kung makikita natin habang sila ay paalis, naglalakad, napansin nila na sila ay gumagaling. Sila ay lumilinis yung kanilang balat at nawawala yung kanilang ketong. Bakit? Dahil ipinakita nila yung kanilang pananampalataya kay Jesus. Silang 10 ay sumampalataya dahil sila ay sumunod. Sila ay naniwala. Kahit sila ay marumi pa ng time na yon, pero dahil sa sinabi ni Jesus, sila ay sumunod. Sila ay pumunta sa pari. At sa kanilang kalagitnaan ng paglalakad, hindi nabanggit kung gaano kalayo, pero tiyak na hindi pa sila nakakarating doon sa pari, sila ay gumaling agad. At nang mapuna nung isa, siya ay bumalik kay Jesus at nagpasalamat. Amen? So ano po yung difference na makikita natin doon sa tao na yon? Sa taong bumalik at sa siyam na tao na hindi bumalik at nagpakita para magpasalamat. Next slide, what was the others did? They forgot the source after receiving the blessing. Amen? So nakalimutan nila kung sino ba yung tinawagan nila. Nung tinanggap nila yung pagpapala, yung kagalingan, hindi na nila binalikan si Jesus na siyang dahilan kung bakit sila magaling. Na siyang dahilan kung bakit nawala yung kanilang ketong. Buti pa yung kawal nung yung anak o yung alipin, yung sinabi ni Jesus, nagagaling ang yung anak. Tapos nabalitaan ng kawal na Romano na siya ay nagumaling yung anak o yung alipin. Nagtanong yung kawal, anong oras gumaling? At na-realize niya yung oras na gumaling yung anak o yung alipin ay yung oras na sinabi ni Jesus. Kumbaga, naalala, na-realize. Pero dito, yung siyam na ketongin na pinagaling ni Jesus ay hindi bumalik at hindi nagpasalamat kay Jesus. Ganun ba tayo minsan? Nakakalungkot, di ba? May mga pagkakataon na ganun po tayo minsan. Na kung saan, tinanggap na natin yung prayers natin, answered prayer na tayo, pero hindi pa pala tayo nakapagpasalamat sa Lord. At nakakalungkot kasi, may na-encounter akong pangyayari nung nasa SM ako. Binigyan ng nanay yung binilan ng bagong cellphone yung anak niya. At yung pagkaabot, binuksan at nag-cellphone agad. Kumbaga nag-download agad ng kung ano-ano. Nakita ko. And then hindi ko man nakita yung pag-appreciate niya dun sa magulang na nagbigay sa kanya. At nakita ko rin, meron din ako nakita sa Facebook, yung galit pa yung anak na binigyan ng cellphone. Parang hindi yata gusto yung brand. Hindi yata gusto yung binili. Gusto yata mamahalin. So, ibig sabihin, may mga pagkakataon na hindi tayo nagiging appreciative sa mga binibigay, sa mga natatanggap natin. O kung minsan, nakapokus tayo doon sa regalo at hindi doon sa nagbigay. Next, they valued the gift more than the giver. So yun yung sinasabi ko, mas pinapahalagahan yung natinanggap natin kaysa doon sa nagbigay. They pursue the ritual but miss true worship. Next po. They pursue the ritual but miss true worship. Ito yung ginawa ng 9 na may ketong. Sila ay nagpatingin sa pari para gawin yung talagang yung mga kung ano yung dapat na gawin, yung proseso na kailangang nilang pagdaanan para sila ay malinis na at makakapasok na doon sa community o doon sa kanilang kampo. They treated Jesus as a means, not the master. And last, they prepared society's acceptance over Christ's presence. So ito yung sila. Nakapokus sila doon. Nung mapuna nila na sila malinis na, kumbaga, ang naisip nila agad ay ang mga susunod na proseso para sila ay makapasok na doon sa bayan nila. Para sila ay ma-declare na malinis na at makasalamuhan na nila yung mga tao o yung mga mahal nila sa buhay. Nakalimutan nila yung ang Diyos, si Jesus, na nagpagaling sa kanila. What was the Samaritan did? He acknowledged the true source of healing.
He broke cultural barriers to honor Christ, and he modeled true faith in action. So ano yung pinapakita rito? Na nung mapansin at mapuna nung isa, na siya ay gumaling, ang ginawa niya ay pumunta agad siya kay Jesus. Hindi niya pinrioritize yung paglilinis o yung pagpunta sa pari. Kumbaga ang ginawa niya ay nagpatira pa siya agad, nagpunta siya agad kay Jesus, at nagpatira pa siya sa paanan at sumamba. At pumunta siya kay Jesus, sabi nga, pumunta na nagpupuri sa Diyos. So ibig sabihin, he broke cultural barriers to honor Christ. Kahit alam niyang Samaritan siya. Yung pagbibigay ng diin na siya ay isang Samaritano, ito ay nagpapakita na yung siyang ay mga Hudyo. Amen? So kahit na, kumbaga, kung sino pa yung Samaritan, kung sino pa yung dayuhan, kung sino pa yung lahing itinuturing nilang marumi, at hindi nila pinapakisamahan o hindi sila nakikisalamuha, siya pa yung taong nagtungo kay Jesus. He broke cultural barriers to honor Christ. Nagpatira pa siya sa paanan at hindi niya inisip kung yung hidwaan ng Hudyo at ng Samaritan, dahil ang nais niya, ang desire niya ay ang bigyan ng kapurihan at i-honor ang ating Panginoon. Amen? He modeled true faith in action. Dahil sa kanyang pananampalataya, sabi nga, sa last part, di ba, na ikaw ay pinagaling na. Ikaw ay ginawang malinis na ng iyong pananampalataya. The question is, next slide, will we be like the 9 who walk away or the one who return with a grateful heart that honor God? Sino tayo doon sa dalawa? Sino tayo doon? Yung Siyam, isa doon sa Siyam na hindi nagbalik, o isang Samaritano na hindi ina-expect ni Lord na bumalik at nagpuri, na may pusong nagpapasalamat sa Panginoon. Sino po tayo doon? Tayo po yung makakasagot doon. Dahil minsan, may mga pagkakataon na hindi natin napaprioritize sa Lord. Alam natin yon. Alam natin sa sarili natin yon na hindi natin nabibigyan ng importance ang ating Panginoon. Kung minsan, nakapokus tayo, lalapit lang tayo kay Lord kapag may kailangan. Lalapit lang tayo kay Lord kapag sobrang bigat ng pinagdadaanan natin. Pero kapag sinagot ka na ni Lord, kapag tinugon ka na ni Lord, hindi ka na makita sa church. Hindi ka na makita sa Bible study. Hindi ka na nagpaparamdam. Hindi ka na pumupunta sa every Sunday. Di ba? Dahil ikaw ay masagana, masaya, at walang iniinda. Pero kapag ikaw ay binagsak ka ng problema, babalik ka ulit kay Lord. Hihingi ka ulit kay Lord. Iinda ka ulit kay Lord. So ganun po yung marami sa mga Christian, ganun yung kanilang puso, yung kanilang pamumuhay. So tayo bilang mga mananampalataya ay kailangan maging katulad ng isang taong nagbalik. Amen? Na handang iwanan yung mga kailangang gawin para bigyan ng kapurihan ng ating Panginoon. The journey of a grateful heart. So ano ba yung na-experience ng isang tao na to? Number 1, from separation to sacrifice. Mula sa pagiging separated, dahil ang mga leper, sabi ko nga kanina, ay hindi pwedeng makisalamuha dahil nakakahawa. So before, tayo po ay itinuring na spiritual leper, na kung saan separated tayo kay Lord dahil sa ating mga kasalanan. Amen? So sabi nga sa Isaiah 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkakawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So dati tayo po ay hiwalay. Tayo po ay putol yung ating koneksyon, yung ating pong ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Wala tayong authority, wala tayong access, wala tayong karapatang lumapit at tumawag sa Panginoon dahil sa kasalanan. Ng kasalanan na unti-unting pumapatay sa atin. Pero dahil sa sacrifice ni Jesus sa Ephesians chapter 2 verse 13, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Amen? So tayo po ay pinagaling ni Jesus. Tayo po ay, dahil sa sacrifice ni Lord, dahil sa ginawa ni Jesus sa krus na Kalbaryo, tayo po na dating separated kay Lord, ay inilapit ng ating Panginoon sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang dugo na inialay. Amen?
At iyon ay isang magandang balita po. Dahil hindi na tayo itinuturing na marumi. Hindi na tayo pinandidirian. Hindi na tayo kasuklam-suklam sa harap ni Lord, kundi tayo ay ginawang malinis at mabango, hindi nabubulok na patay, kundi mabango sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya nga yung worship natin kapag tayo po ay nag-worship, nagiging isang mabangong aroma, pleasing aroma. Bakit tayo? Dahil tayo po ay dating patay, ngunit muling nabuhay sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Tayo po ay binigyan ng panibagong buhay ni Jesus. Sabi sa John chapter 5, na tayo ay dating patay, ngunit nung marinig natin ang salita ng Diyos, tayo ay nabuhay. Amen? So next, 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamagitan ng mga bagay na sisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Amen. From separation to sacrifice. So, dun tayo nag-start. Kagaya ng isang taong may ketong, na walang pag-asa, na walang hopeless, na walang posibleng maging gamot. Kung paano ang ketong na hindi kayang pagalingin yung sarili, tayo rin po, hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. Amen? Kahit tayo ay magpakabanal, kahit tayo po ay kung hindi dahil sa sacrifice si Jesus, kahit tayo po ay magpakabanal at gumawa ng kabutihan sa buong buhay, ialay natin yung ating buhay sa kabutihan, hindi po tayo maliligtas. Hindi po tayo magkakamit ng kaligtasan kung hindi dahil sa ginawa ni Kristo. Amen? Sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Kagaya nga ng kaysa sa ketong, sa pamagitan ng pananampalataya, sila ay gumaling. At sinabi sa last part ng text natin, siya ay nakatanggap ng, bukod sa physical healing, ay tumanggap ng spiritual healing. So sabi doon, sa verse 19, tumindig ka, tumayo, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. So dahil sa kanyang pagbalik, dahil sa kanyang pagpapakumbaba at pagpapatira pa sa paanan ng ating Panginoong Yesus, hindi lang siya gumaling physically, kundi naggamit din siya ng regeneration, ng spiritual healing. Naggamit din siya ng kaligtasan. Kaya yung siyam ay walang personal na relationship, doon nakatanggap sila ng miracle, pero yung isa na nanumbalik ay hindi lang yung physical na kagalingan ng tinanggap, kundi yung higit na mas mahalaga sa lahat, yung spiritual. Amen? Next, number 2, from death to deliverance. So yung taong to ay nakatakda ng mamatay. Sila, lahat ng mga taong may ketong, mamamatay na, wala ng kagalingan. At tayo, lahat tayo ay nakadestined sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. At walang anumang makakapagligtas sa atin maliban sa ating Panginoong Jesus. Pero mula sa kamatayan, sabi nga ng Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So dahil sa ating kasalanan, nagbunga ito ng kamatayan. Yun yung reason kung bakit nagkaroon ng limitation yung buhay ng tao, kung bakit nagkaroon tayo ng hangganan, kung bakit bakit dumating sa punto na tayo ay bumabalik sa Diyos, sa Lord, na siyang ating manlilikha dahil yun sa kasalanan. Ngunit, sabi dito, ang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So dahil sa sacrifice ni Lord, dahil sa binigay ni Lord na sakripisyo, yung kanyang buhay at ang kanyang dugo, tayo na nakatadhanang mapunta sa impyerno ay binalaya ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan at binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Amen? So yun yung ginawa ni Jesus doon sa taong may ketong, na numbalik, na bumalik sa Kanya para magpasalamat at magpuri sa Diyos. Dahil ang tunay na tumanggap ng pananampalatayang nakakapagligtas ay ang taong bumabalik at nagbibigay ng papuri at ng karangalan sa ating Panginoong Diyos. Amen? So anong punto ko?
na ang isang taong tunay na niligtas ay nagpapatuloy sa Lord. Ang isang taong tunay na naka-encounter sa Diyos ay naglilingkod sa Panginoon. Ang tunay na naka-encounter sa Lord ay kinikilala ang Diyos bilang Master, bilang Panginoon, at iniaalay ang sariling buhay para paglingkuran ng ating Panginoon Diyos. Amen? Kasi yung Siyam, hindi nagpatuloy, hindi nagbalik, hindi bumalik, kaya nga hinanap ni Jesus eh. So posible na tayo po marinig ng iba yung tinig ng Diyos, yung panawagan ng Panginoon, pero hindi sila magpatuloy. Pero hindi sila tumugon doon sa panawagan ng ating Panginoon. Pero kung sino man yung tumugon sa panawagan ng Diyos, ay merong gantimpala, hindi lang physical healing, kundi spiritual healing. Kundi kalayaan, pati kalayaan natin mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, at tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa Colossus 1:13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa karian ng kanyang minamahal na anak. And last, number 3, from healing to humble worship. So hindi lang nagtapos doon sa kagalingan, kundi anong ginawa ng isang nagbalik ng Samaritano? Siya ay nagpakumbaba at sumamba sa ating Panginoong Diyos, na siyang tamang tugon sa isang taong tunay na naka-encounter sa Lord. Kaya nga, lagi kong sinasabi, kapag ang isang taong naka-encounter sa Lord, maghahanap yan sa Diyos. Mauuhaw yan sa salita ng Panginoon. Kaya nga yung kalimbawa, nagkaroon ng youth camp. Di ba? Nasaan yung ibang kabataan? Dahil ang tunay na naka-encounter sa Lord ay maghahanap yan sa Diyos. Mauuhaw, magkakaroon yun ng kauuhawan. Amen? Bakit ko nasasabi? Dahil personal kong naranasan. Amen? Pero yun, kapag ang isang tao, baliwala lang, parang pasok sa kaliwa, labas sa kanan, na umiyak sa encounter, umiyak sa youth camp, pero hindi nagpatuloy, baka hindi niya talaga na-encounter si Lord. Amen? Dahil ang tunay na naka-encounter ay nagpapatuloy at nag-ahanap sa Diyos. So dito, hindi nagtapos na siya ay pinagaling. Siya ay naghanap sa Lord. Siya ay bumalik sa ating Panginoon. Sa 1 Peter chapter 2, verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung design sa atin, na tayo ay mamatay sa kasalanan. Hindi magpatuloy sa kasalanan. Upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Maliwanag naman po yung sinasabi ng verse. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay pinagaling. Sabi nga sa Isaiah, di ba, by His stripe, we are healed. So tayo ay pinagaling, hindi lang physically, kundi spiritually. Dahil nga po, ang leper ay tinuturing na kasalanan sa atin na pumapatay sa ating kaluluwa. At ang tanging kailangan nating kagalingan ay nagmumula sa Diyos. Yung kagalingan na magpapalaya sa atin. Amen? Yung kagalingan na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan at magpapalaya sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Yun yung ginawa ni Jesus. Dahil sa pamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay pinagaling. Hindi lang sa ating mga physical na karamdaman, kundi ang ating spiritual na kalagayan sa harap ng ating Panginoon. Sa awit 103 verse 2-3, si Yahweh, papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Amen? So kung paano tayo mag-respond, kung paano tayo tumugon, ay nagpapakita kung gaano kalaki yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Parang yung babaeng pinatawad sa maraming kasalanan. Di ba, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino yung mas nagmamahal ng lubos? Yung pinatawad sa kaunti o yung pinatawad sa marami? Ang sabi ng mga alagad, yung pinatawad sa marami. At binigyan ng, kumbaga, illustration doon sa babae na nagpatira pa sa kanyang harapan dahil sa kanyang tinanggap na pagpapatawad mula sa Diyos. Kaya ganun na lang yung kagalakan, yung kanyang pagpapakumbaba sa paanan ni Jesus. So, ganito rin yung leper. Dahil sa kanyang kagalingan na tinanggap, kaya siya ay nagpatira pa at nagpakumbaba sa harap ng ating Panginoon at sinamba si Jesus.
So dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang pagkilala na si Jesus ang kanyang Panginoon at ang tanging pinanggagalingan ng kagalingan. Amen? Next, sa ating conclusion, tapos na po tayo. We used to have leprosy in our soul before we received the grace of God's salvation. We look like the walking dead. Our soul was filled with festering wounds. Our soul was rotten and foul, smelling like garbage. So ito tayo dati. Until we are cleansed by the blood of Jesus. Jesus sacrificed His life on the cross. He bore our sins for salvation. As our high priest, He declares us cleansed. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So si Jesus, yung ating pinakadakilang saserdote, ang ating punong pari na nag-declare na tayo ay malinis na. Hebrew 9:12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. And what Jesus did on the cross is far greater than material and tangible blessing. We receive Christ. Si Jesus mismo yung tinanggap natin. And through Him comes through spiritual healing, cleansing, and deliverance. Amen? So si Jesus sapat na. Lumalapit tayo kay Lord minsan sa mga bagay na gusto nating tanggapin o sa mga problemang pinagdadaanan natin. Pero hindi natin nakikita na si Jesus sapat na. Kapag meron kang Jesus sa puso mo, lahat ng mga bagay, wala ka ng ibang kakailanganin pa. Amen? Dahil siya yung source ng lahat. Ng tunay na spiritual na kagalingan at lahat ng blessing na kailangan natin. Amen? Not everyone whom God has cleansed stays with Him. Ito yung nakakalungkot. Some prepare to return to the disgusting dump they were used to, but the ones who stay remain in the fragrant presence of God. If you feel this journey so tiring, if you feel your service has become exhausting, if you feel your suffering are never ending, then look at the cross and realize what Jesus did for you. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And this is the message of the Lord. To God be the glory. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. At pwede po ba natin tawagan muli ang ating praise and worship team upang awitan ng ating Panginoon ng isang makalangit na awitin. Balikan natin yung challenge, mga kapatid. Nais kong tanungin ulit ang bawat isa sa atin. Sino tayo sa kanila? Tayo ba ay kabilang doon sa siyam na pagkatapos pagalingin ay nakalimutan si Jesus? Pagkatapos pagalingin ay hindi na nakalimutan at hindi na bumalik kay Jesus? O tayo yung isa, nag-iisang Samaritano na hindi kailanman in-expect ni Lord. Hindi in-expect ni Lord, pero siya yung bumalik. Na kung saan, bumalik na kinikilala na si Jesus ang tunay na Diyos. At nagpatira pa at isinisigaw ang kanyang kadakilaan. Amen? So handa ba tayong tumugon doon sa ganong panawagan ng Panginoon? Handa ba tayong isigaw sa buong mundo ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos? Amen. Awitan po natin ang ating Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay nasamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo
katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na kami ay nakarinig ng salita mo, Panginoon. Bilang paalala kung gaano ka kadakila sa aming buhay, Panginoon. Na ipinapakita mo ang dati naming kalagayan, O Diyos. Salamat, Lord, dahil tunay nga na sa pamagitan ng iyong dugo, ng iyong pag-aalay, ng iyong sakripisyo, Panginoon. Kami na dating hiwalay sa iyong presensya, Panginoon, ay inari mo, Panginoon. Inilapit mo sa iyo, Panginoon. At binigyan mo ng buhay na walang hanggan, ng kumpletong spiritual na kagalingan, hindi lang pisikal. Lord, maraming salamat po, Diyos. Dahil tunay nga na kahit hindi namin deserve, Lord, yung blessing na to, yung grace na to, Panginoon, ay tinanggap namin mula sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo ang bawat isa. Kung may mga pagkakataon na kami man ay nagiging makasalanan, nakakapag-commit ng kasalanan, Panginoon, may mga pagkakataon na nakakalimutan ka namin, hindi ka namin nababalikan. Nagagawa namin i-prioritize yung ibang bagay kaysa sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, O Lord, kung hindi ka namin madalas nabibigyan ng pagpapahalaga. Lord, salamat po. Dahil tunay nga, O Diyos, na patuloy kang kumikilos sa bawat isa sa amin. Hindi aksidente kung bakit kami naririto. Alam namin, O Lord, na meron kang plano. Alam namin, O Diyos, na meron kang dakilang plano sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat. Nawa ang mga salita mo, Panginoon, ay manatili sa aming kaisipan, sa aming puso, at magdulot ng pagbabago, magdulot, O Lord God, ng transformation sa aming buhay, O Lord God. Maraming salamat po muli. Ito'y binabalik namin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pwede na po tayo makaupo sa presensya ng Diyos. Amen. Thank you, Pastor Reggie, sa pag-share sa amin. God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.